Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, hinamon ang Iran. Isang maling pagkilos lamang ng Iran mga kabayan. Tapos na ang laban. Hindi lamang dalawang B-52 bombers ang nakaharap sa Iran ngayon. Nagpadala ang Amerika ng 6 na B-52 Stratofortress, long-range bomber at 12 mga F-15E Strike Eagle jet fighter sa Middle East para masigurong hindi kukulangin sa puwersa ang Estados Unidos kapag pinili ng Iran ang umatake sa Israel. O ang mga B-52 na ito ay hindi lamang conventional. Ito ay nuclear capable pa. Naku, Amerika itinodo pa. Hindi lamang yan mga kabayan. Bukas ikalaman ng Nobyembre, maglulunsad ang Amerika ng Intercontinental Ballistic Missile upang ipakita ang kakayahan nito na supilin ang anumang banta sa nuclear. Ayon sa Iran, gagamit ito ng mas malakas na missile warhead at iba pang mga armas laban sa Israel. Iran puro banta, laway lang ang pinapakilos habang ang Israel ay isa-isang pinapasabog ang mga kasapi ito. Philippine Navy ipinakita ang kanilang pagbuo ng Shaldad Mk5 na bahagi ng Fast Attack Interdiction Craft Missile Acquisition Project ng Philippine Navy. Sa tulong ng mga kaalaman at teknolohiya ng Israel, kayang-kaya na nating gumawa ng mga missile boat na made in Philippines. Iran, ipinahayag daw sa mga Arab leaders at diplomats ang malakas at kakaibang paraan na kanilang gagawing opensiba laban sa Israel. Gagamit daw ang Iran ng mas advanced na mga missile warhead at mga karagdagang armas pa. Lalaban din daw ang Iran Army matapos masawi ang nasa 4 nitong kasama at ilang mga sibilyan sa isinagawang airstrike ng Israel. Pero hindi lamang ito ang dahilan mga kabayan. Posibleng malaki ang rason kung bakit galit na galit ang Iran sa Israel. Dahil habang lumilipas ang mga araw, kitang-kita na ang mga resulta ng opensibang ginawa ng Israel sa Iran noong ika-26 ng Oktubre taong kasalukuyan. Sa isang larawang nakuha ng satellite, patunay ng isa sa mga radar ng Iran ay nawasak matapos tamaan ng Israel airstrike. Ayon sa Iran Revolutionary Guard Corps, ang kanilang panibagong operasyon ay tatawaging Operation True Promise 3, isang mas maagresibo, malakas at kakaibang pag-atake laban sa bansang Israel. Sa pagkakataong ito, magmumula daw sa Iraq ang pag-atake nito na agad namang inalmahan ng Israel. Pero kung talagang matapang ang Iran mga kabayan, bakit pa nito gagamiting pain ang Iraq? Natatakot ba ang Iran? Ayon sa opisyal ng Israel, nagbabala ito sa Iraq maglulunsad ng pag-atake ang Israel kapag nakitaan ito ng anumang paggalaw ng mga gamit militar sa Iraq. Kung puro laway lang ang mga banta ng Iran, ibahin nila ang Amerika. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, hindi lamang 2 o 4 na B-52 long-range bomber ang ipinadala ng Amerika sa Middle East. Ayon sa source, 6 na B-52 Stratofortress bombers ang ipinadala ng Pentagon sa gitnang silangan. Dagdag pa dito, isa pang squadron o 12 F-15E Strike Eagle at maraming tankers upang suportahan ang mga eroplanong mandirigma ng Amerika na ipinadala sa gitnang silangan. Kung maagresibo at lakas lang ang pag-uusapan, Amerika ang number 1. Kinumpirma din ng open source na 4 sa mga B-52 bombers ngayon ang lumapag na sa base militar ng Amerika na nakaharap sa Iran. Ito ang true promise mga kabayan ng Amerika na handang depensahan ang Israel sa oras na muling umatake ang mga kalaban. Dagdag pa dito, ayon sa open source, ang mga B-52 na ito ay kayang maglunsad ng nuklear. Patunay din ito mga kabayan na ang kakayahan ng Estados Unidos magpadala ng malakas na military asset saan man sa mundo kahit sa maikling panahon lang ng pag-abiso. Kaya ang pagkakaroon ng alyansa sa Amerika ay mahalaga para sa mga bansa tulad ng Israel, Japan, South Korea, Pilipinas at maging ang mga bansa sa Europa. Kung nagbanta naman ang Iran, Russia, China at North Korea ng nuklear, Amerika naglabas ng pahayag na maglulunsad ito ng Unarmed Minuteman III para ipakita ang kahandaan ng US nuclear forces para sa mahusay na deterrence. Bukas ika-5 ng Nobyembre, magsasagawa ng Intercontinental Ballistic Missile Test ang Amerika sa oras na alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa ika-6 ng Nobyembre. Ang layunin ng Intercontinental Ballistic Missile Test na ito ay upang ipakita na handa ang US nuclear forces at magbigay ng kumpiyansa kung gaano kalakas ang kakayahan ng Amerika na labanan ang mga banta sa nuklear. Isa lang ibig sabihin nito mga kabayan, kung kaya ng Iran, Russia, China at North Korea na maglunsad ng Intercontinental Ballistic Missile na armado ng nuklear, kayang-kaya din ng Amerika. Sa ibang balita naman, hindi lamang lahat ng mga taga-Lebanon ay suportado ang mga kabang ng Iran. Gusto ng isang Lebanese official na tapusin na ang mga nakakataas na opisyal ng Iran. Ayon sa kanya, Amerika lamang ang may kakayahan kung gugustuhin nito. كل شيء موجودة إيران بلبنان، وهيدي السفارة غرفة العمليات لحزب الله موجودة. صدقيني نحن بعدنا عم نراوغ محلنا. إيران عم بتحارب إسرائيل من خلال حزب الله بلبنان. هي ما بدها تروح لوح إزاز عندها بإيران. ومن هون أنا بطلب من المجتمع الدولي، من الولايات المتحدة الأمريكية، ضرب الإيادات الصف الأول بإيران. لازم تصفيتهم لنرتاح نحن. لازم تصفية الصف الأول بإيران.
لانه الايرانيه حضرتك عم تطلب من اسرائيل تصفي الولايات المتحده والمجتمع الدولي، انا كنت واضح. ليش مين بالولايات المتحده؟ ليش مين هلا عم بينفذ حروب الولايات المتحده الامريكيه مش اسرائيل؟ لا امريكا قدرت تنفذ اللي بدها اياه. في مفاوضات بين الامريكان وايرانيه بالنووي، انا برايي ما فيها توصل لمرحله الا ما الصف الاول يروح، لانه ليك العقليه. لا بدي خبرك انا اكثر من هيك. اذا اليوم جينا نحن فسرنا البلاد اللي حكمتها ايران، وين هلا اليوم؟ العراق تدمر، اليمن تدمر، سوريا تدمرت، فلسطين تدمرت، ولبنان عم دمروه كمان. لا ليش يا خي انا بدي احمل ايران؟ خلي ما فيش دخلك، ما فيش اسلام بتحرر القدس غير عنا. خلي الاسلام كلها تحرر القدس. احنا ما عادش بدنا خي، ما عادش بدنا فلسطين. انا ما بديش فلسطين بقى، ولا بدي القدس. ما بدك الاراضي المحتله؟ لك ما بدي شيء. انا بدي لبنان. انا ما بدي خي. Sa ibang balita naman, Philippine Navy ipinakita kung gaano nila ginawa mula sa simula ang ikasyam na Shaldag Mk5 bilang kabahagi ng Fast Attack Interdiction Craft Missile Acquisition Project ng Philippine Navy sa tulong ng Israel Shipyard. Makikita dito ang shipyard na ginawa ng Israel dito sa Pilipinas para dito na mabuo ang kauna-unahang Fast Attack Interdiction Craft Missile na made in Philippines. Habang puro laway at salita lang ang naririnig natin sa Iran, kaliwat ka ng airstrike naman ang ginagawa ng Israel sa Gaza at Lebanon. Ito ay upang burahin ang mga banta ng tuluyan sa mundong ito. שתי טילים חדשים לגמרי. Laban Pinas.